Good day mga ka-farm. Ngayon araw po ay nag-fire up po tayo ng ating ulingan. Ngayon po kasi ay Tuesday, February 11. So ito po. Pero malamang mga ka-farm ay mapapanood po ito premiere sa 17 pa. Kung hindi po tayo nagkakamali sa ating mga schedule. Ngayong araw po ay tatalakayan lang natin kung bakit ba pag nag-fire up tayo ng ulingan gaya po nitong tunnel type, semi-tunnel type, ay dapat nating pagpuyatan, bantayan talaga. Ano ba ang pwede bang mga reasons sa mga nag-uuling dyan? Siguro po ang mga tawag dun expert sa pag-uuling ay alam po ninyo yung reason kung bakit ba kailangang bantayan po ito. Talakayin po natin mga ka-farm. Hello sa ating lahat dyan. Yung unang reason po kasi na bakit kailangang pagpuyatan ito, bantayan ito pag nag-fire up na mga ka-agri habang nagbabantay tayo dito. Yung isang reason po kasi pag nasindihan na fire up na, gaya nito, grabe na yung usok niya, within 3 to 6 hours po, pwede pong mabutas na dyan sa itaas. Magkakabutas yan dyan dahil naubos na ng apoy sa loob, kain, sunog yung isang area dyan. So kahit saan dyan, lalo po sa gitna, ay pwede siyang mabutas. So ano ba yung hindi maganda pag nabutas po yung ating ulingan sa gitna? Pag mayroon po siyang butas sa gitna, lalabas po yung apoy dyan. At saka yung uling po na dyan po na sa area na po yan ay malamang sa malamang abo. Pag pinabayaan po mga ka-agri, abo siya. At habang palaki ng palaki yung butas, palaki ng palaki yung apoy, nahuhulog yung lupa, may mga part na hindi na yan mauuling. Yun po yung reason na kung bakit dapat ba talaga bantayan. So yun po, ano naman ba yung gagawin pag nagkabutas na alam mong hindi pa lahat naluto na sa pakakakain ng apoy? Yung ginagawa po natin dyan, pag may butas, nilalagyan po natin siya ng fresh na mga dahon, o di kaya yung mga kahoy na rin, nilalagay sa butas hanggang sa maharangan yung butas. Lagay mo ng dahon na fresh. Kaya dito po may nakabantay na ditong dahon na fresh. Lalagay po yan sa butas at saka bago po lagyan ng bagong lupa na naman. Maglalagay ka ng lupa para po mawawala yung butas. Yung minsan naglalagay kami ng baon ng nyog sa hole na may apoy, kaya po nito mga ka-agri, medyo basa to, dapat medyo basa talaga. Lagay yan sa butas at saka sunod yung dahon, kasi pag yan lang bao lang ng nyog, mahuhulog pa rin yung lupa sa loob. Hindi na po maganda pag nagmix na yung lupa doon sa loob. Dapat ay kung pwede ay ma-minimize na magkaroon ng maraming lupa doon sa loob ng ating ulingan. Kaya pag naglagyan na yan, lagyan ng dahon para maharangan yung mga butas-butas sa gilid na pwedeng mahulog yung lupa sa loob. Kaya lalagyan mo naman yan ng dahon at saka bago lagyan ng lupa dito. Kasi itong lupa natin dito sa paligid ay halos lahat na abo na ito. Kasi ilang taon nang palaging nag-uuling dito sa area na ito. Kaya napakaganda na po yung lupa na posibleng itabon. Ayan, nagbutas na nga. Sinabi ko na, may butas na. Ayan po. Ayan, may apoy na. Ayan. Yan po. Pag ganito, huwag hayaan po kasi lalaki ang apoy yan. So hindi ko, tingnan ko lang kung kaya. Ilagyan natin ng timely nagba-vlog tayo talagang timely siya. Lagyan natin itong bao. Iwan ko lang, maluwag ko yata sa buta. Nako, pakainit. Yan po, nahulog na. Ayan, nahulugan pa ng lupa. Lagyan rin na ng dahon doon sa butas mismo. Yung problema ilang oras pa lang may butas na. Yung pa po, yung nangyayari po, yan po. Yan, pasok pa, pera kamay. Yan po, bago lagyan ng lupa, pala. Ay, naku talaga, ito vlog natin. Nagbablog lang tayo dito, nangyayari na yung sinasabi natin. Yun po, dapat ay tabunan yan. Kasi pag ginayaan yan, mamaya lalabas yung malaking apoy yan.
Nako, yung area na yan, abo. Maabo yung uling natin. Imbis na po na uling. Kaya, pag nag-uling ay nagpupuyat kami sa kakabantayan. Nagtutulog na rin. Pero from time to time, nagigising kami para ma-check yung ating ulingan. Mga kagay. So yun po. Kita nyo na ebidensya, ano? Sinasabi pa lang natin sa inyo, lumabas na kaagad yung ebidensya dyan sa gilid, oh. So yan po, nabutas na yan dyan. Ibig sabihin, hindi naman po magtatagal 2 hours from now pwedeng magbutas na naman muli. Kasi pag inumpisahan yan dyan, yung lahat ng tinabon nating mga dahon-dahon dyan na bago inilagay yung lupa na ng apoy, nakain na ng apoy. So mabilis na naman yan magbutas-butas, kaya bantayan talaga maigin. Okay na yan po pag naubos na ng apoy yung mga kahoy dyan, nauling na lahat, bababa po yan at ma-minimize na po yung pagbubutas-butas sa gilid. Yun po yung sa pag-uuling, yun po yung mga problema sa pag-uuling. Yung isa pang problema sa pag-uuling kung bakit siya dapat babantayan mga kaagri, pag natumba na yung ating mga stand dito sa gilid, gaya po yan, oh. Pag natumba na yan, yun po, mga ganito, lahat dyan sa paligid, dapat po ay kunin na yan at tabunan na ng lupa ang area nyan. Kasi ibig po sabihin, naubos na po, nauling na lahat dyan, nakain na po ng apoy lahat dyan. So kailangan talagang makuha na yan dyan at matabunan para yung apoy ay magkukonsentrate dun sa mga area na hindi pa lumalabas yung apoy. Kaya po dito, pag nakalabas na yung apoy dito, matutumba ng mga ito. Hindi lahat ng kahoy kasi mauuling, Itong mga maliit na ito na sa outside part na, hindi na yan mauuling, Yung term sa amin dito, balagang, magiging balagang siya. Yun naman yung gagamitin sa susunod na pag-uuling, ginagawang parang fuel para mabilis siyang ma-fire up. Yun yung mga nangyayari. So yun, ayan po, may mga part na nagkakabitak-bitak na, ayan. So binabantayan yan. Pag ganyan po, hindi po inayaan na magkaganyan yan. May rake po tayo dito. Yung ginagawa po ay nire-rake po yan para po hindi po yan dadaanan ng apoy later. Yan po yung problema. Ayan. So yun, ganun ka problemado pag hindi ka expert sa pag-uuling. Kasi kami, buhay bukid tayo, dito tayo lumaki, dito tayo tumanda na nga. So halos lahat ng style, technique sa pag-uuling ay nalalaman na natin. Pero siyempre po, iba't ibang probinsya, iba't ibang diskarte, iba't ibang pamaraan na pag-uuling. Sa ibang area po kasi iba na rin, dito sa amin iba na rin. So kanya-kanya na lang observation. O gaya pa diyan, pag nauna po diyan ng apoy sa kabila maubos at hindi pa, kukunin natin yung mga nakatabo na lupa yan. Ba't natin tinabunan yan ng lupa kanina? Kasi nga po, sobrang lakas ng apoy, hindi pa nauuling yung kahoy sa gitna, lumalabas na yung apoy. Dahil sa na rin ng hangin, sa hampas na rin ng hangin. Pag ganun po, hindi na magiging maganda yung uling. Kaya dapat makontrol yung yung hangin. So tinabunan natin yan ng mga dahon muna dyan at nilagyan muna ng lupa. Hanggang sa gradually ay maubos na yun dun sa kabila. Pag naubos na yun at saka naka-subside na yung uling sa loob, pumailalim na, bubuksan na naman natin yan paunti-unti dito sa harap para dito na naman lalabas yung persa ng apoy hanggang sa maubos po siya mauling. Yun po yung explanation kung bakit ba natin binabantayan talaga ang pag-uuling sa mga farm. Maya-maya konti, uwi tayo para ng mga mag-save ng mga prem at babalik na naman tayo dito. At less dot na, wala na tayo magagawa, hindi makadot-dot sa mga prem ng ating kaibigan. Pero nakasave lahat yung ating mga prem. So kasi pag nasa YT world po tayo, tulungan kasi yan sa mga kaibigan. So yun po mga ka-agree, in-explain po natin sa inyo kung bakit ba pag nag-fire up ng uling dapat babantayan hanggang sa matapos, puyatan. Kaya uwi muna ako ng barangay, kuha ng supply doon, pagkain,
Mag-isa lang po ako dito buong gabi sa gitna ng kagubatan. Ayan po. Mag-iisa na naman ako dito buong gabi. Kasama ko na naman yung mga iba't ibang klase ng mga voices ngayong gabi. Sa mga takot dyan sa dilim, huwag na kayo makipagsapalaran. Kasi hindi ito pwede sa mga matatakutin itong mga ginagawa namin, mga ka-agree. So maraming salamat. Hanggang dito na lang po siguro muna. Nag-share po tayo ng mga kaalaman tungkol po sa mga questions sa pag-uuling. Bakit ba dapat bantayan? Well, sabi ko nga, hindi naman talagang dito ka na lang buong gabi. Matutulog na rin minsan dyan lang tayo natutulog. Minsan dito na lang, kung saan-saan. Pwera na lang umulan ako. Pupunta talaga tayo dun sa Kamalig pag umulan. Yun po. At after 1 hour and a half, babalikan na naman yan. Check na naman kung mayroon na namang nabutas o wala. Yun lang naman po mga ka-agree. Tingnan nyo po ito, natumba po siya. Natumba po siya kasi kanina lumabas na yung apoy dito dahil dyan sa may butas-butas. Lumabas yung apoy. Sabi ko hindi magandang pangitain to. Kakaumpisa pa lang lumabas na yung apoy. Kaya dapat takpan siya dyan. Para yung concentration ng apoy dun ay spread out. Hindi po dito papunta yung apoy. Yun po, hanggang dito na lang once again. Maraming salamat. God bless us all. Agritech Mix TV po ito. Uling-uling challenge today. God bless us all.